Ngayon naman alamin natin mga boss ang ating weather update. Kasama si Amor La Rosa para sa Panahon TV. Good morning, Amor. Yes, good morning JC, good morning Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating mga televiewers. Mr. Aurelio, ano ba ang update natin dito kay Bagyong Orduhan na patuloy po ang pagkilos dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at syempre bagamat hindi naman natin inaasahan ang direktang epekto dito sa ating kalupaan ay meron pa rin tayong tinatawag na Northeast Monsoon. So ano ba magiging naging ating panahon para sa araw na ito ng Miyerkules? Tama, sa mga oras ito ay wala pa ring epekto itong si Bagyong Odua kung saan ay napakalayo niya sa ating bansa. Yun ang makikita. At ang layo po niya sa mga oras ito ay nasa 1,000 kilometers east-northeast ng Itbayat ng Batanes. At patuloy itong kumikilos na west-northwest sa bilis na 11 kilometers per hour na maaari pong mayang gabi o bukas ng madaling araw ay lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga oras ito, ang lakas ng hangin na taglay ng Bagyong Orduha ay nasa 160 kilometers per hour, samantalang ang gustiness ay aabot sa 195 kilometers per hour. At wala po nakataas na public storm warning signal sa alimang ng ating bansa. At inaasahan po natin itong amihan ay patuloy na makaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya sa mga buong bansa po ay makakaasa po tayo na yung makikita, napakaganda po ang ating mga panahon, Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan po natin itong mga isolated na pag-ulan o thunderstorm, kadalasan yan sa hapon o gabi. At ano naman po ang mga lugar na kabilang dito sa inyong ibinigay na gale warning para po sa ating mga kabayan na maglalayag o kaya naman po ay mamamalaot? Ligtas po ba sa kanila itong mga baybayin na ito? Ano ba ang dapat nilang asahan dito sa inyong ibinigay na babala na ito? Tama, bagamat itong bagyong si Ordua, yung makikita ay napakalayo ho niya sa ating bansa, may tayong inaasahan ng malalaking alon dito sa ating bansa, lalo na po dito sa buong seaboards ng Northern Luzon. Ganun din ang Eastern Seaboards ng Central Luzon at ganun din ang Southern Luzon. Ang mga lugar po na maapektuhan ay itong Ilocos Region, Cagayan Valley, ganun din ay itong Isabela, Quezon, Bicol Region. Kaya po, ibig sabihin po niyan ay huwag munang pumalaot ang ating mangingisda, ganun din ang maliliit na sakyang pandagat. Dulo po yan ng hanging amihan. Okay, eto naman Mr. Aurelio, bukod po dito kay Bagyong Orduhan na binabantayan na natin na nasa loob pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa labas naman po ng ating POR, meron po bang namomonitor ang Pag-asa na magiging sama ng panahon o weather disturbance na posible pong pumasok at makaapekto dito sa ating landmass sa mga susunod na mga araw at susunod pang mga linggo? Tama, may isang panibagong bagyo pero napakalayo ho niya sa ating bansa. Ito yung bagyo, may international name na Likima. At ang magandang balita, hindi po papasok ito sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Ayan, good news yan para sa ating lahat dahil inaasahan nga po na ito po mga kabayan ay hindi naman po papasok dito sa ating Philippine Air Responsibility. Pero syempre dahil po nagbabago po ang ating panahon, ay magbantay pa rin po tayo dahil posible po na magkaroon pa ng mga changes dito sa magiging track ng bagyo o sama ng panahon na ito. Mr. Aurelio, ito po, ilang linggo na lamang po ay magtatapos na ang taong 2013. So sa mga susunod na mga linggo at mga araw, ano bang inaasahan natin na mga pagbabago pa sa lagi na ating panahon? Ilang bagyo pa ba ang papasok at iiral dito sa ating bansa? At syempre, bukod dito sa hanging amihan na kasalukuyan nating nararamdaman ngayon, ano pa ba yung mga weather system na posibleng makaapekto dito sa ating kalupaan? At syempre, ito ring day and night natin, yung length nito. Ano ba ang inaasahan natin? Magiging mahaba ba o mas maiksi ang ating mga gabi sa sunod na mga buwan? Tama, bago magtapos ng 2013, inaasahan pa rin natin na 2 o 3 o 5 pang bagyo bago magtapos ang taon nito. At mananatili pa rin itong amihan na makaka-apekto dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo po ang Luzon at ang Visayas. Inaasahan pa rin natin na darating itong Telon o cold front na kadalasan na maapektuhan itong eastern section ng Luzon, tulad ng Quezon at Aurora, ganoon din ang section, ganoon din ang Bicol Region at ganoon din ang Samar at Leyte provinces.
Okay, eto po, bukod po dito sa northeast monsoon o hanging amihan ay posible rin po tayo maapektuhan ng tail end of a cold front. Ayun, mababanggit na naman po natin yan sa mga ulat panahon. Kaya antabayanan po natin yan sa mga susunod pang mga araw. At Mr. Aurelio, dahil nga po isa lamang sa mga epekto o major effect nitong pagpasok ng hanging amihan ay ang pagbaba ng ating mga temperatura, lalong-lalo na dito sa Luzon. Ano ba yung naitala ng Pag-asa na 5 lowest temperature kahapon, araw po yun ng Martes, October 22, 2013. Tama sa mga ating piling lugar na naka-record po tayo ng minimum temperature o top 5. Ito yung nangunguna po yung Baguio, kung saan ay naka-record po tayo kahapon ng 14.7 degrees Celsius. Pumalawa ito sa Basco, sa bandang Batanes area, 20.6 degrees Celsius. Tanay naman sa may bandang Rizal ay umabot ng 20.8 degrees Celsius. Kung ang apat, itong Itbaya sa Batanes area, 21.2 degrees Celsius. Panglima, ito yung nasa Tuguegarao kung saan naka-record po tayo ng 21.9 degrees Celsius. Ayan po mga kabayan, talagang mapapansin na po natin ang unti-unting pagbaba ng ating mga temperatura, lalong-lalo na po dito sa Luzon, dahil po yan sa pag-iral ng hanging amihan. Ay maraming salamat po Mr. Aurelio sa bilahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang bang mapapayo para sa ating mga kababayan? Tama po, kahit po wala po nakataas ng public storm warning signal, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na po ating mangingisda, kasama na rin ang maliit na sakyang pandagat. Huwag mo nang pumalahod dahil maano po rin ang ating mga karagatan dito sa buong seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards ng mula Central Luzon hanggang Southern Luzon. Natunghen nga po natin si Mr. Aljar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa.